ipapakita namin sa inyo kung paano mag-download ng VirtualBox. Simple lang siya and beginner-friendly. So kahit first time mo pa lang, kayang-kaya mong sundan. VirtualBox lets you run another operating system sa loob ng computer mo like Windows or Linux. So if ready ka na, let's start! Hi guys! Nandito kami ngayon para ituro sa inyo kung paano mag-download ng VirtualBox. So una, open nyo muna ang browser nyo, then search nyo lang ang VirtualBox. Pag lumabas na yung VirtualBox, i-click nyo lang yung Oracle VirtualBox. Then, mapupunta kayo sa dashboard. Then, pag nasa dashboard kayo, titignan nyo lang yung VirtualBox platform package. Tapos pipiliin nyo yung Windows host. And, itap nyo lang yun. Then, kapag natap nyo na, magda-download na siya. Yung VirtualBox 7.2.4 dapat yung makikita nyo sa inyong download history. Tapos wait nyo lang siya hanggang sa ma-download. Mga 3 minutes, ganon, madadownload na yan siya. Then, after nyo ma-download, itatap nyo siya para mag-install. Ito na yung magsisimula na yung process ng pag-install natin ng ating Oracle VirtualBox. Pipilitin na natin yung mga next, I accept the agreement. Then, mag-install na siya. Yan, wait lang natin. Yan. Then, finish. After ng installing, pipilitin natin yung ating finish. Then yun, na-install na natin yung ating VirtualBox. Guys. Thank you. So, dito naman tayo kung paano mag-download ng Windows 11. So, punta lang kayo sa browser nyo, then, research nyo yung Windows 11.
Microsoft Windows 11. Then, makikita nyo yung, pipitin nyo lang yung official site nila, which is yung Microsoft Windows 11. Then, kapag napunta na kayo sa home nila, pipitin nyo lang yung download now. Then, magda-download na siya. Then, after that, after nyong ma-download, isa-set up nyo na siya. Then, may makikita kayo dito ang upgrade this PC now. Tsaka yung create installation, media, USB flash drive, DVD, and ISO file for another PC. Pipiliin nyo lang yung create installation media. Yun. And then, pipindutin nyo yung next. Then, after na pindutin na yung next, merong nakalagay dito na select language, architecture, and edition. Then, yung sa language, English lang din. Wala kang babaguhin. Yung edition Windows 10. Tapos, 64-byte yung ating architecture. Then, next ulit natin. Then, choose which media to use. Ang pipiliin natin, ang nakalagay dito is USB flash drive and ISO file. Ang pipiliin natin is yung ISO file. Then, next natin. Tapos, i-save lang natin sa ating PC. Yan. Then, magda-download lang siya. Medyo matagal lang yung progress na ito. Siguro abutin ng 1 hour bago ito ma-download. Yan lang. Magandang araw sa lahat. Ngayon, ipapakita namin kung paano mag-install ng Windows 10 gamit ang Oracle VirtualBox. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaliwanag kung ano ang VirtualBox. Ang VirtualBox ay isang virtualization software. Ibig sabihin, parang gumagawa tayo ng computer sa loob ng computer. Sa loob ng VirtualBox, pwede natin i-install ang ibang operating system tulad ng Windows nang hindi nakaka-epekto ang main system natin. Ito ang napaka-useful kung gusto natin mag-test, mag-practice, o gumawa ng experiment na ligtas. So, step 1. Pagbukas ng Oracle VirtualBox. Una, buksan ang Oracle VirtualBox Manager. So, nakikita natin ang lista. Ang ISO file ay parang virtual DVD ng Windows installer. Huwag i-double click sa File Explorer dahil kapag ni-mount na, hindi na siya makikita sa VirtualBox. Kaya kailangan natin i-directang i-attach sa VM. Kapag tama ang pagkakonnect ng ISO, kapag nag-start ang VM, lalabas ang Windows Setup screen. So, step 1, pagbukas ng Oracle VirtualBox. Una, buksan ang Oracle VirtualBox Manager. So, makikita natin ang listahan ng mga virtual machine na nagawa na. Kung wala pang VM, i-click ang New upang gumawa ng bago. Then, bago natin piliin ang settings, mahalaga na intindihin natin na bawat VM ay parang independent computer. May sarili itong CPU, RAM, storage, at display settings. Kaya kahit gumawa tayo ng mali sa VM, hindi naaapektuhan ng actual na computer natin. So, step 2,
mag-create ng virtual machine. So, name, Windows 10. Sa type, so Microsoft Windows. Version, Windows 10 64-bit. Then, pagkatapos nito, kailangan natin mag-set ng RAM. So, ang RAM ay parang memorya ng computer. Kung mas maliit, mas mabagal ang VM. Kung mas malaki, mas mabilis. Recommended ay 4GB o 4096 MB para smooth ang performance ng Windows 10 sa VM. So, ang next natin gagawin ay yung tinatawag nating ISO file connection or ISO file connection. So, ang kauna-unahan natin gagawin dito ay at first, pumunta lang tayo sa settings. Sa settings, makakita natin yung mga option. Isa na dito yung mga option na storage, which is important siya sa pag-setup ng ating ISO file. Sa ilalim na ito, makikita natin ang controller or yung kanyang IDE. Makikita ito na empty kasi wala pang nakalagay. Pipiliin natin sa file yung ipipiliin natin sa taas ng yung CD icon or yung choose a disk file. Hanapin ang Windows 10 na ISO file. Pag nahanap natin yun, parang yung ISO file is ang itsura nun is parang CD na below. Then after mo mahanap, okay, click OK. So, trivia lang about ISO file. Ang ISO file ay parang built for DVD ng Windows Store. Huwag i-double click sa file explorer kapag ni-mount na. Hindi siya makikita sa virtual box. Kaya kailangan natin i-direct ang i-attach sa virtual machine. Kapag tama ng pagkakonnect ng ISO file natin, kapag nag-start ng ating virtual machine, lalabas na yung ating Windows setup. So ako pala okay, salamat. So ngayon ako naman ang papatuloy pagpapatuloy ng ating system at display setting at sa pagsisimula ng ating VM. So, sa system setting, pupunta tayo sa setting ng VirtualBox. Ang ano natin titignan is yung system nila or yung motherboard. Yung motherboard, set up natin siya. Yan. Titignan lang po natin. Makikita natin yung boot order. Tas nakalagay doon ay optical and hard disk. As a processor naman, ang recommended processor ay 2 CPUs. Mahalaga ang ating boot order para masigurong unang magbo-boot ang installer bago ang ating drive. Installer bago ang ating hard disk. Kung mali naman ang ating order, pwede na boot agad sa walang laman na disk at magka-error. Yun ang nagiging sanhi ng ating error kapag mali yung pagkakaboot. Ang number of CPUs ay nakaka-apekto sa speed ng VM. If mabagal yung number ng boot, baka maglagi siya, ganun. Mas maraming CPUs, mas smooth, lalo na sa modern Windows. Kaya, lagi yung edit yung boot na kaya recommended na ito 2 CPUs and more para smooth siya, hindi siya medyo mabagal. Sa ating display settings naman, sa display, sa video memory natin, minimum is 128 MB.
sa ating graphics controller, meron tayong tinatawag na VBox SVGA. Tapos enable 3D acceleration din siya. So ito ay para masispot ang graphics na window sa VM. Kung maliit ang video memory natin, pwedeng mag-lag or maging pixelated ang ating interface. 3D acceleration ay optional din, pero nakakatulong lalo na kung may games or graphic heavy applications sa VM. So, wait. So after nun, start na natin yung ating virtual machine. Click natin yung start. Then, lalabas na yung ating Windows setup. Makikita na natin yung parang box na logo ng ating Windows. Yun na nga, lalabas na ating Windows setup. Kung tama pag-connect ng ating ISO, lalabas yun. Then, dito magsisimula ang ating installation ng ating Windows. Makikita natin ang mga option. Ano ba yung mga option natin na kalimutan lumalabas kapag nag-setup. Ito yung mga sa language, time, sa keyboard, at yung mga iba pang basic setup bago magsimula ang ating mga actual installation. Pipindutin natin yung start, then lalabas na yung ating Windows setup screen kung tama ang pagkakakonect ng ISO. Yan, dito nagsisimula ang installation ng ating Windows. Makikita natin ang mga option para sa language, time, keyboard, at iba pang basic setup bago. Hindi ko na ulit. So, ako naman na magpapatuloy sa Windows setup. So, sa ating step 8, nandito yung language, time, and keyboard. So, pag-setup natin yan, sa ating language, piliin lang natin ang English United States. Pagdating naman sa time and currency, piliin naman natin ang English United States, then same lang doon. Pagdating naman sa keyboard ay US. After nyan, click lang natin ang next, then install now. So, mahalaga na ang ating language at keyboard settings ay tama para hindi tayo magkameron ng problema sa ating typing at format ng ating time and date sa ating Windows. So, proceed tayo sa step 9. Ang ating step 9 ay product key. So, kapag hiningi ng product key, piliin lang natin ang I don't have a product key. So, sa VM, pwede tayong gumamit ng Windows kahit hindi tayo activated. Pwede tayo para sa ating testing or practice at hindi critical sa paggamit sa loob ng VM. So, pwede naman natin ito i-activate sa hinaharap kung gusto natin. So, proceed tayo sa step 10. Ang ating step 10, ito ay select operating system. So, piliin lang natin ang Windows 10 Home. So, then, click next. So, ang Windows 10 Home ay sapat para sa basic tasks at experiments. At hindi kailangan ng Pro version sa kung basic lang naman yung gagawin natin. So, dito tayo sa step 11. Ang step 11 natin ay license agreement and installation type. So, accept lang natin ang the license terms. Then, piliin ang custom installation Windows Only Advanced.
So, pinipili natin ang custom para mag-install ng fresh copy sa bagong virtual hard disk. So, hindi lang ito update or para palitan yung lumang system. Yan. So, dito tayo sa step 12. Ang ating step 12 ay select this. So, piliin lang natin ang drive 0 and allocate space. Then, click next. Yan. Magsisimula na ang Windows installation. So, automated ang process na ito pero mag-restart ang ating VM ng ilang beses. Wag muna natin i-shutdown ang VM habang nag-install. So, yun. Yun ang ating step 12. Salamat, Mirisa. Ngayon ako naman na magpapatuloy sa pag-setup ng account at privacy at sa final touches. So, our next step is set up local account. So, first, of course, gumawa ng local user account. Gagawa tayo ng username and then password. Hindi kailangan ng Microsoft account sa VM. Pero pwede tayong gumawa ng simple account para lang ma-access ang Windows. Ito ay safe at hindi konektado sa real identity. So for our next step, privacy settings. Configure location services, diagnostic data, personalized ads. Click next or accept. So, pwede natin i-adjust ang privacy settings depende sa preference natin. Hindi ito critical sa basic VM use, pero magandang malaman ito para sa security at data management. So, for our last steps, completion, lalabas na ang Windows 10 desktop. At pwede na natin itong gamitin sa VM para sa browsing, testing, or even sa software experiments. Pwede ring mag-install ng guest additions para mas smooth ang mouse, keyboard, at display. At dito nagtatapos ang buong proseso mula sa pag-connect ng ISO hanggang sa full Windows installation. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay malinaw ang bawat hakbang at madali ninyo itong masusundan sa sarili ninyong setup. So habang hinihintay natin matapos yung Windows setup, share lang ako guys ng konting trivia. Alam nyo ba na ang Windows OS o yung operating system ay unang lumabas way back 1985. Grabe no? Sobrang tagal na niya pero hanggang ngayon ginagamit pa rin. Another trivia, kahit nasa VirtualBox lang yung Windows, parang totoong computer na siya. You wanna know why? Kasi may sarili siyang storage, RAM, at system settings na tinatawag. Kaya kung magkaka-error man yung ating virtual Windows, safe pa rin siya and yung main computer nyo. Yun ang pinaka-importante. And also, kaya minsan matagal yung setup kasi inaayos ni Windows yung system and files sa loob ng ating VM o ating virtual machine. Normal lang yon kaya huwag kabahan. And fun fact, pwede ulit mag-install kayo ng kahit ilang operating system sa VirtualBox, mapa Windows 10,
o yung mga older Windows or yung bago na Windows 11 using Linux and all-in-one PC para may multiple computers ka sa isang device. So, ayun guys, ganyan lang tayo mag-download at mag-set up ng ating VirtualBox at Windows. Hopefully, nakatulong tong video na to, lalo na sa mga beginners. And kung may question kayo or na-encounter kayong error, feel free to comment down below. And don't forget to like the video and subscribe para sa more simple tech tutorial. Thank you for watching and see you sa next video. Bye! And as you can see sa screen, yan yung pinaka-setup ng ating Windows 10 sa VirtualBox. So this is the other way to how to download or install Windows 10 using a USB drive or a flash drive. First, syempre kailangan yung pumunta sa ating browser, sa ating Chrome at search ang Windows 10 installation media. And tatap lang natin yung pinaka main site nila. Then, mapupunta tayo sa dashboard na makikita natin yung download tool now. Then, itatap nyo yon. Okay. This PC now, use this to option in case you have an older version of your Windows and you want to upgrade the latest version. And kapag naman yung create installation media is allows you to download and make a bootable USB flash drive with the latest Windows 10 version. Yon. So, ang pipiliin natin is yung create installation media. And after that, create. And doon na tayo sa select language, architecture, and edition. Sa language, ilalagay lang natin kung anong language natin. English, US 8, Windows 10. And sa architecture natin, 64-bit. Yon. Sa architecture, laging tatandaan na always select 64-bit x64 unless you have an old PC with the forgive RAM. Pero pwede namang mas mataas doon. Minimum lang ang 64 gig. So choose which media to use. Sa unang vid, ginamit natin ang ISO file sa VirtualBox. Ngayon naman, gagamitin natin ang i-select natin is yung USB flash drive. Then select what type. Select a USB flash drive. Yon. And magpo-progress. And i-wait lang natin. And then madadownload na siya. Mapupunta na siya sa file manager nyo. Then, isa-select nyo lang yung pinaka-file. Then, ayun, your USB flash drive is ready. If you finish lang natin. Then, meron ka ng
file sa iyong USB at saka pwede mo na siyang ikabit sa laptop na pwede mong installan. Yun lang at maraming salamat.